Hello everyone, how are you today? I'm your teacher Jem Raymond and today I will present to you the needed MOVs na i-attach ng ating mga master teachers para sa kanilang RPMS PPST portfolio para sa objectives 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at 10 for the school year 2023-2024. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raymond Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Ito nga po yung 15 indicators or PMS objectives na ginamit ng ating mga master teachers for school year 2023-2024. Ilan at alin ba dito ang mga COI o Classroom Observable Indicators and Non-Classroom Observable Indicators or NCOI? Ang mga RPMS objectives 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 10 nga ang mga Classroom Observable Indicators or COIs para sa ating mga master teachers. Ang objectives 1 to 10 except sa objective 2 at saka objective 9 nga ang ating mga Classroom Observable Indicators for master teachers. Ang objective 2 at saka objective 9 kasi ay part ng non-classroom observable indicators for our master teachers. Ang classroom rating sheet nga na ito ang siyang gagamitin as MOV ng ating mga master teachers sa lahat ng 8 classroom observable indicators for school year 2023-2024. Aside from this, meron pa bang ibang need na document na i-attach? Yes, meron pa po. Later, I will show you. I-compare na muna natin yung dalawang ito. Yung nasa left side ay yung ating mga RPMS objectives na gagawa natin ng mga MOVs sa ating mga portfolio. At dito naman sa right side na to, ang makikita natin yung mga indicators na makikita sa ating classroom observation rating sheet. Let's compare para hindi tayo malito kung anong indicators ang gagamitin for this particular RPMS objective. Para sa objective 1 ng RPMS at ang CO indicator number 1 ng ating rating sheet ay pareho lang ng number. But the rest is magkaiba na po. Ang numbers lang po ang magkakaiba but the indicators ay mga pareho naman. Bakit kaya ganito? Kasi po, ang RPMS objective again, number 2 ng ating mga master teachers ay about numeracy and literacy. At ito ay NCOI para sa ating mga highly proficient teacher. Ang RPMS objective number 3, ang isusupport po na rating ay ang rating na nakuha ni master teacher sa classroom observable indicator number 2 ng ating rating sheet. Para naman sa RPMS objective number 4, ang rating na nakuha ni teacher or ni master teacher sa classroom observable indicator number 3 ng ating rating sheet ang kanyang gagamitin na MOV. Para naman sa objective number 5 ng RPMS, ang rating naman na nakuha ni master teacher sa COI number 4 o classroom observable indicator number 4 ng ating rating sheet ang siyang gagamiting MOV. For RPMS objective number 6, ang gagamitin naman ni master teacher ay ang rating na nakuha niya sa classroom observable indicator number 5 ng ating rating sheet. Ang RPMS objective number 7, ang rating naman na nakuha niya sa COI number 6 ng ating rating sheet. Ang RPMS objective number 8 naman, ang COI number 7 ng ating rating sheet ang kanyang gagamitin na MOV. Para naman sa RPMS number 10 or RPMS objective number 10, ang rating na nakuha ni master teacher sa classroom observable indicator number 8 ang siyang gagamitin na MOV.
Again, emphasize ko lang po, 5 lang po out of 8 classroom observable indicators ang nai-observe per quarter for our master teachers. Quarter 1 and Quarter 3, ito po yung mga classroom observable indicators na nai-observe at dito po siya ginagawang MOVs for this particular RPMS objectives. So for these indicators, yung rating sheet ng first grading at ng third grading ang gagamiting MOV ni Master Teacher. For this indicator naman, ang Quarter 2 at saka Quarter 4 ang gagamiting MOV ni Master Teacher. Pero sa CO1 at saka sa COI number 2, included pa din po ang first at saka sa third grading period na iso-support ni Master Teacher. Kasi yung COI 1 at saka COI 2 na to ay na-observe talaga the whole grading period. At ito naman po yung RPMS tool, MOVs na i-attach ni Master Teacher for all of the classroom observable indicators. Classroom observation rating sheet lang po ang needed document na i-attach ng ating mga master teachers sa kanilang portfolio with corresponding attendance sheet ng mga kulig na present during the conduct of the classroom demonstration ng ating mga master teacher. Again, according po sa ating RPMS tool for master teacher for this school year, COT rating sheet and proof of attendance of kulig ang gagawing MOVs sa lahat ng mga classroom observable indicators. Nire-rate nga po yung ating mga master teachers according to quality and efficiency. Wala pong timeliness. For quality, kung ano ang makukuha niyang rating during the classroom demonstration, yun yung rating niyang makukuha sa quality. At ito nga ay makikita sa rating sheet. For efficiency naman, kung on time niyang natapos ang kanyang lesson during the demonstration, then 5 ang makukuha niya for efficiency. Kapag lumagpas naman siya sa time limit, then 3 lang ang rating na makukuha niya for this indicator. Makikita ang efficiency na yan sa general observation sheet kung anong oras nagsimula at natapos si Master Teacher sa kanyang demonstration. Though, yung general observation sheet na yan ay hindi naman required na i-attach sa portfolio, though pwede siyang maging MOV din for this particular indicator. Again, CO rating sheet at attendance sheet or proof of attendance ng mga kulig during the demonstration of master teachers ang required i-submit ng ating mga highly proficient teachers sa lahat ng mga classroom observable indicators, particularly Objective 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at saka 10. Okay, ito po yung sample na rating sheet na makukuha ng ating mga master teacher. They have to mark this one for Quarter 1 and yung mga indicators na to ay dapat masecure nila or masigurado ng ating mga master teacher na mayroon silang rating for this particular indicator. Ito naman po yung sample na rating sheet for Quarter 2 ng ating mga master teacher. So please take note yung mga indicators na dapat may mga rating siya na na-receive. Ito naman yung sample Quarter 3 na rating sheet. Katulad din ito ng ating Quarter 1. Ito naman yung ating Quarter 4. The same ito ng ating Quarter 2 na mga indicators. Now, dapat may na-secure na po si Master Teacher na 4 na classroom observation rating sheets as of the moment. 1 per quarter po ito para isusupport niya sa kanyang portfolio. Of course, per rating sheet, kinakailangang may proof of attendance ng kulig. Ito po yung proof na present talaga yung mga kulig niya
during the conduct of his or her classroom demonstration. Now, ang gagawin nyo po, ipa-photocopy nyo po ang mga document na to at ilalagay nyo po sa portfolio ninyo per indicator. Alin-alin ba yung mga rating sheet na i-attach per objective? Now, for our PMS objectives number 1 and 3, apat talaga na CO or Classroom Observation rating sheets ang ilalagay ni Master Teacher. Kasi po, yung mga indicators na to ay apat na beses po kasi itong na-i-observe. No? The whole year talaga na-i-observe. Kaya apat talaga yung ire-required or required na isasubmit or isosupport for these indicators. And of course, apat din yung attendance sheet. I-highlight nyo na lang po yung specific indicator na ginagawa nyo po ng MOVs. Now, ang objective 4, 5, and 6 ng RPMS, tig-dalawa na lang po ang rating sheet na ilalagay. Yung quarter 1 at saka yung quarter 3 na rating sheet. Again, ipa-photocopy nyo lang po ito para per objective, meron talagang quarter 1 at saka quarter 3 ang makikita sa portfolio. Samahan nyo na din po ng attendance sheet or proof of attendance ng mga kulig niya na naka-attend sa kanyang demonstration. And of course, i-highlight nyo din po yung objective na nilalagyan nyo or ginagawa nyo ng MOV. Para naman sa objective 7, 8, and 10 ng ating RPMS, still tig-dalawa na lang po na rating sheet ang ilalagay. Specifically, yung quarter 2 at saka yung quarter 4 na rating sheet. And of course, lagyan din po ng attendance sheet or proof of attendance ng kulig na naka-attend sa kanyang demonstration. And again, highlight po ang mga objective na ginagawa nyo po ng MOVs. I mean sa highlight po, lagyan nyo po ng highlighter yung specific indicator na nasa rating sheet nyo para maging maayos at mapadali yung pag-evaluate ng ating mga rater sa inyong portfolio. That's all for this video, and I hope I can upload more videos about MOVs of our non-classroom observable indicators para sa ating mga master teachers. Till next time, keep safe everyone!